Observation ko, Coast Guard ng China. Okay? Ang pumarang. Ang hinarang ay Navy ng Pilipinas. Correct me if I'm wrong. Kasi yun yung nakikita natin dito ngayon sa video na to. So, ibig sabihin, kasi when you say Coast Guard, by nature or by international definition ng Coast Guard, they are civilian in nature. When you say Navy, they are part of the military. Although, sabi nga ng ilan, yung Coast Guard daw naman ng China, it's under the military. Still, in international definition, Coast Guard is a civilian in nature. Okay? So, Coast Guard, may dalang itak, may dalang palakol, Navy, may dalang mga barel. Tuloy. Sa video, kita kung paanong kinulog ng mga taga-China Coast Guard ang mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy kahit nakadaong na sa gilid ng BRP Sierra Madre. May palakol, pumalo ng bato na ng bato. Bit-bit Palakol, bato, mga kutsilyo. kutsilyo, Sa kanila ang mga sundalong Pilipino na huwag lumapit. Saka pinagbubutas ang rubber boat ng Navy. Habang nagkakagulo, narespondehan naman ng isang sundalo, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, na naputulan ng daliri matapos alam mo, maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng China Coast Guard. Kita rin ang usok galing sa binato sa kanilang tear gas ng China. Hindi pa dyan natapos dahil ang ibang bangka pinagtatagalan ng sibat ng CCG para mabutas. Ang isang ito, sapul pa sa video na may nanakaw na supply sa rubber boat ng Pilipinas. kasi kung titingnan mo lang ito ng ganito, magagalit ka. Ng China, hayop, hindot, animal. Di ba, ganun kagad ang una mong mararamdaman eh. Bakit tayo inapi nitong China to? Bakit tayo tinarantado nitong China to? Pero kung iisipin mo, ay, sandali. Kayo ang nagpro-provoke ng gulo doon. Kita niyo itsura nung Kita niyo itsura nung mga sa Pilipinas. Di barel, kaya nga. nakababa. Nakabitbit ng baril. So, Bakit pinabayaan? Hindi ko may connect. Kung matapang kayo. Armado tayo, Kaya nga. hindi pa nabutasan. Gusto lang talagang mag-provoke ng Armado gulo. tayo pa inaapi. Tapos videohan. May Hindi, media. isipin mo mabuti yun, ha? Yung Coast Guard ng China, puro butas lang. Ewan ko, unless... Kasi yun yung nakikita ko, ha, na bibyo ko. Kasi maaring hindi yung ibang angle, di ba? Hindi natin masabi. Kaya nga, based lang dun sa nakikita natin. Okay? So, ano ito? Ito ba ay isang hakbang na para sa isang gera? Tama ba ang ginawa ng Pilipinas? Diba? Tama ba ang ginawa ng Pilipinas na hindi pumalag? Meron tayong kakayanang pumalag pero hindi tayo pumalag? Yun nga eh. Bakit tayo nagpunta dyan? Nabitbit natin ng lahat ng Navy. Yan, nakakahiya kayo. Tatawa-tawa kayo. Hinayaan lang natin na paluin. Butasan. Hinayaan lang natin. Pero meron tayong armas. Hinayaan lang, Ito magpaapi simpleng lang. tanong lang. Diba? Meron tayong armas, we did not defend ourselves. Tapos meron kayong pamalo, pinalo-palo nyo lang kami. Kayo mag-isip nun. Ano kwento sa tingin ninyo ang gustong mangyari nila? Diba? Para lumabas na umatake na ang China. Pero tingnan mo dito ka kasi magtataka eh. Kung eto na pala ang nangyayari. Eto na pala ka-rude and kagago ang China. Bakit hindi natin ma-apply yung treaty?
against the Americans. With the Americans pala. Bakit hindi tayo humingi na ng tulong? Hindi na natin ano yung treaty na yon. So what is this? You understand what I mean? Lusob ka dyan, may dala kang baril, tinanood mo sila, pukpukin mo kami. Pukpukin mo, sige lang, go. Maximum tolerance, sabi nga ni Pahardo. Sige lang. Maximum tolerance. Oh. Bakit? Alam mo, ito nakita ko dito ha. Ito ipaano ko lang naman. Halata naman eh. Sana mali ako. Hahanap kayo lang ng gulo dyan. Sana mali ako na gusto na nitong ilan nating kababayan na gusto na talagang magkaroon ng na manawagan sa Amerika at maano na yung mutual defense treaty natin with them. Kaya lang, siguro, along the way, may nagsabing, sandali, wala namang armas yan eh. Wala namang ginawa silang Kaya nga, magtataka ka dito, bigla may pumigil. Hindi pa pwede, apply yan. Hindi pa pwede. Habang ang speedboat na yan, inararo pa ang ibang Pilipinong sundalo. Tandaan nyo kasi may rule of, may rules dyan. Kung ano yung kailan ka gagamit, kung kailan ka lalaban, di ba? Kinagabihan, narespondihan ng Philippine Coast Guard ang tropa ng Philippine Navy. Pero bantay sarado pa rin sila ng China. Sa mga larawan naman na ibinahagi ng AFP matapos ang insidente, kita ang isa sa mga rubber boat na tagtad ng butas. Basag-basag din ang windshield, communications at navigation equipment ng ibang bangka na sinadya raw wasakin ng China Coast Guard. Pati cellphone ng mga sundalo, sinira. This barbaric, this piracy, they are thieves. This illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries... Sabi tuloy ni Cathy Flores, pinrovoke for a video that they can circulate and lay false claim. To be wary of this. Sa mga video na inilabas ng AFP, kapansin-pansin naman na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Paliwanag ng Philippine Navy, mas minabuti nilang magtimpi para hindi lumala ang gulo. Magtimpi Marilyn, hindi po pwede. Sapagkat ang ating instruction, the rules of engagement are very clear. Hindi naman tayo nagpabaya. Pero ang dala natin, bare hands, may mga konti tayong mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Dahil naman sa sobrang lapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre, kulang na lang ay sa... Again ako, ulitin ko malupit ang ginawa ng China. Dapat talagang tutulan ang ginawa ng China. Hindi ko lang maintindihan bakit ganito ang ating reaction. Bakit? Alam mo yun, pupunta tayo doon with all our Navy. Tapos, ginanyan na tayo and hindi tayo nag-react. So may konti tayo atang problema. May konti ata tayong problema na parang ako napapaisip tuloy. At saka maraming kababayan natin na napapaisip na parang ano ito? Drama ba ito? O we want na makita ng lahat ng mundo na ang kasamaan ng China? Kaya bibidyo na lang natin? Yun na lang ba ang panlaban natin? O akala ko ba tutulungan tayo ng Amerikano? O asa na yung sinasabi nyo tulong ng Amerikano? Ngayon, sinasabi nyo, hindi pa ito? So anong ibig sabihin ito? I mean, malala na ho itong ginagawa nila eh. Tapos hindi pa rin tutulong ang Amerika? O ano ba? Yan. Yan, may komento ako dito na nakikita ko rin. Ito na yung sinasabi ni Attorney Vic. Madali kasing mag-utos kasi kayo na nasa gobyerno, presidente, nakaupo lang kayo sa aircon. Kung sino pa yung mga nag-uutos sa kanila.
ito talaga, halata naman talagang nagprovoke kayo ng gulo. Kung alam nyo na ganito naka-agresibo ang China, hindi nyo dapat araw-arawin na ganituhin sila, pagagalitin. Bakit tapos nagdadala pa kayo ng media? Ayan, binababoy na kayo. Di ba, ba't pa kayo nagpunta doon? Bit-bit kayo ng armas. Yun pala, pinapakuha nyo lang yung mga armas ninyo kinuha ng mga China yung armas ninyo. Di ba kayo katawa-tawa? Kung nag-iisip kayo ng tama, sana pinapacool down nyo muna. Wag nyong ganituhin. Wag kayong maghanap ng nalalaki ang gulo dito. Dahil alam nyo, sa katotohanan, kayong mga Navy, kayo dyan, mga sundalo na nandoon, mga frontline kayo talaga ang mauunang mamamatay or ano man ang mangyayari. Katulad ngayon, may naputulan na ng daliri. Kayo talaga ang mabibiktima dyan. Kaya kung nag-iisip sana kayo ng tama, wag muna niyong araw-arawin, wag na kayong siksikan doon, nagalit ang China. Cool down muna kayo. Bakit hindi niyo dalhin si Bangag? Ipasasakay niyo diyan sa ninyo? Mga Navy. Bakit hindi niyo dalhin si Marcos Jr. diyan? At magnigapon-nigapon siya doon. Na ako ang presidente, andito ako, 'di ba, Marcos Jr.? Ikaw ang agresibo na gusto mo talagang talagang gusto na hindi namin maintindihan na ano talaga ang pakay mo dito sa claims ng dagat na to? Na kahit alam mo magkagyera, kahit alam mo ang sitwasyon na sobrang init na ng sitwasyon, yun nga ang sabi ni Attorney Vic, matagal nang nawala sa atin ang Escobaro Shoal. Panahon pa ni Noynoy Panot Aquino, nawala na yan sa atin. Yan ang tinatago na sikreto ng Americans dahil nauto siya ng Americans noon. Inuuto-uto si Noynoy Aquino ng Americans, dikta ng Amerikano. Tapos ngayon, sumunod ka na naman, Kuting Marcos Jr., ikaw na naman ang nagpapauto sa mga Amerikano. So, sino ang kawawa dito? Mag-isip-isip ka, Marcos Jr., kung maatino yung bangag mong utak. Mag-isip ka sa kapakanan ng karamihan. Hindi kami interesado sa gera na ito, hinayupak ka. Walang mabubuhay, walang maayos na maidudulot itong giyera. So mag-isip ka ng tama sa kapakanan at interes ng mga ordinaryong Pilipino. Sa ganitong ginagawa ninyo, sino ang kawawa? Di kawawa yung mga fisherman natin. Hindi na makapangisda. 'Di ba? Marami nang nawalan ng pangkabuhayan. Yung ibang mangingisda umiiyak na dahil may mga anak silang nag-aaral, hindi na nila mapaaral. Dahil wala na silang mapuntahan na makapangisda dahil nga tinataboy daw sila ng mga Coast Guard ng China. Diba, Marcos? Kawawa ang mga mahihirap na nagkakayod lang para lang makakain at matustusan yung mga anak nila. Ikaw, hindi mo naisip yan, wala sa utak mo dahil hindi mo naranasan kung paano maging mahirap. Hindi mo yan iniisip, ang iniisip mo lang, nagpadikta ka sa interes ng mga kano. Kahit ang nahihirapan dito ang mga ordinaryong Pilipino. Tingnan mo. Ngayon ang Taiwan, yan ang gusto ng kano. Sabi ng mga kano, wag muna. Sigurado sila ang pumigil, wag munang makipagbakbakan kasi may nilalabas na sa balita na nagsasabi si Powell o sino yung kano na yun na
sundalo na. Hindi daw muna tayo hahakbang ng gulo, ng gyera dahil daw yung mga armas natin, hindi daw natin kaya ang China. Superpower, mga powerful daw yung mga armas nila. Alam nyo pala Alam nyo pala, pero alam nyo ba kung ano ang motive sa salita niya dito? Yung Amerikanong sundalo doon? Alam nyo ba, mga taong bayan, ang motibo niya na pagsasabi niya, hindi ninyo kaya ang China dahil wala pa tayong mga armas na mga matitibay. Ang ibig sabihin niyan, ang motibo niya, bibili kayo sa amin. Yun eh. Yun ang motibo, ang target ng mga Americans. Kaya gusto nilang magkagulo-gulo ang kung saan-saang mga bansa para sila makabinta ng mga armas nila. Tingnan nyo, may lumabas na balita sa news na bumili na ang Taiwan. Imagine 300 million or billion ba yun? Dollars. Billion yun 300 billion dollars ata yun. Basta kagabi na narinig ko lang, hindi ko lang masyado, pero narinig ko talagang bumili na ang Taiwan ng armas sa Amerika. O, diba? Congratulations, Americans! That's what you want, right? That's why you all like and love to interfere in every country. Congratulations! You have a big income na sa inyong weapons, right? Yan ang gusto ng mga hinayupak na mga Amerikanong solsolirong ito, na mga troublemaker. Yan ang motibo nila. Painit-initin kayo, uto-utuin kayo, sige, git-gitin nyo ang China, ba't kayo matatakot? Andito kami. Tutulong kami sa inyo. Bakit walang Amerikano dyan? Inasaan yung mga hinayupak na mga kano? Bakit wala nandyan? Bakit hindi sumama sa dagat na yan? Dahil nga inuuto lang kayo. At kayo nagpauto. Madali kayong utuin ng mga hinayupak na puti na yan. Tingnan nyo, ang motibo, wag muna kayong makipagtustusan ng gera, ng agulo. Dahil hindi nyo pa kaya, dahil mas powerful ang China. Alam pala. Bakit nyo dinidiktahan si Kuting? Yan, ganyan sila gagawa ng pangpainit na kwento. Hindi nyo kaya. Kailangan yung bumili ng armas sa amin. Yun. Katulad ng ginawa nilang pang-uuto nila sa Taiwan, na pag inaaway kayo, ginigira kayo ng China, andito kami, susuporta kami, kaya bibili muna kayo ng arma sa amin. Yan, that's the purpose of Americans. They just want you, sa mga nagpauto, like Taiwan and Philippines, they just want you to purchase and buy their weapons. They just want money. Mga hinayupak kayo, hindi nyo pumapasok sa utak nyo kung ano ang motibo ng mga kano. Pira ang habol ng mga yan, na makapagbintas sila ng weapons nila. Ayan, nauto na nila ang Taiwan. Bumili na ng weapons nila ng isang araw. Napakalaking halaga. Yan. Tapos ngayon, tayo na naman. Ang sinusulsulan, git-gitin nyo ang China. Tapos, bili kayo ng armas sa amin dahil marami kaming armas na magagandang makapaglaban kayo, talaga nyo ang China. Alam nyo ba na sa bawat isang bala, isang missile, isang machine gun, o magkano lahat yung mga hinayupak na bala na yan? Kung ilang milyon yan? Kung gagawin ni Marcos Jr. yan, na bibili, saan kukuha ng budget? Sino ang maghihirap? Baka siguro pag gagawin ni Marcos Jr. yan,
Baka siguro ibibinta niya ang kapalit ang Pilipinas, pangbayad ang Pilipinas. Bibili siya ng armas, baka ang pangbayad niya ang Pilipinas. Katulad ng ginagawa sa Ukraine. Na ngayon daw ang Ukraine, according to Harry Roque, halos buong land, kalupa-lupaan ngayon ng Ukraine ay hawak na ng Amerika. Dahil pangbayad daw yun sa mga weapon, sa mga baril na sinusupply ng Americans sa Ukraine. So, ganito ang mangyayari sa atin. Ang mangyayari sa atin dahil interesado talaga ang mga ay ang mga kupal na mga Americans na yan, they are really interested na makuha nila ang Pilipinas. Dahil nga, sa marami tayong mga minerals, maraming mga makukuhang maaayos na produkto sa Pilipinas. So, pag nagpapauto talaga si Kuting, magbibili siya ng armas, anong ibabayad niya? Di ibabayad niya kapalit ang Pilipinas. And secret agreement nila yan, mangyayari yan. Alangan ba naman kung gagawin ni Marcos Jr. yan, i-broadcast niya sa buong publiko yan. Mahilig naman si Marcos Jr. ng sikrito. Ganito katarantado ang gobyernong Marcos Jr. natin. Mahilig sa sikrito, hindi pinasa publiko. Yun, mismo si Harry Roque sinasabi yan. Kaya nga, nagtatanong si Harry Roque kung nasa matino pa bang kaisipan itong presidenteng bangag natin. Tingnan nyo, yung tauhan niya, naririnig ko lang sa balita, yung tauhan ni Marcos Jr. na protektado niya na isang nagluluto ng drugs, na nagmanufacture ng drugs daw, according kay Maharlika yan. Na nagmanufacture ng druga. May sariling manufacturer dyan sa Alabang na nahuli. Absuelto na si Mark Anthony Sayarut. Non-billable ang kaso niyan. Imagine, nagmanufacture ng druga. Tauhan ni Marcos Jr. daw yan. Non-billable ang kaso, pero ngayon na-absuelto na. Tingnan nyo, ganito. Ganyan ang hustisya sa Pilipinas. Pagtauhan nila, pag masamang tao ka, mabilis ang hustisya sa iyo. Na iyang si Mark Anthony Sayarut daw, according sa source ni Maharlika, nahuli yan ng Australian Federal na nagpapapasok ng droga doon. Tapos binalik dito, nahuli din dito sa Alabang na nagmanufacture ng droga. Nahuli sa Alabang, 1.8 tons ang nahuli sa kanya, according kay Maharlika source. Pero ngayon, absuelto na. At binibigyan pa ni Marcos Jr. ng security. Gamit ng HPG ba yun? O PSG yung security. So ano yun? Protector ka talaga, Marcos Jr. ng mga polboronic na mga demonyo. Yun. Kaya ayaw mo talagang mag-declare ng war on drugs dahil takot ka siguro mauubos ang manufacturer, ang supplier ninyo. Yun. Kaya sabi ni Maharlika, itong government na to ay talagang sindikato. Kasabwat ng mga sindikato, mafia, magnanakaw. Kasabwat ni si Lisa Marcos is kidnapper. Yan ang sinasabi ni Maharlika na paulit-ulit kung sasabihin talaga. Galing yan sa mga ni Maharlika, informer.
Yang si Mark Anthony Sayerot daw ngayon, nagbabalak daw si Marcos Jr. na i-appoint ang isang na-absuelto sa pagmanufacture ng droga na 1.8 tons daw yun, nahuli sa Alabang, na na-absuelto na si Sayerot, ay i-appoint, plano daw i-appoint ni Marcos Jr. sa Bureau of Custom. Papalitan daw si Rubio. Yon ang info galing kay Maharlika. Papalitan daw si Rubio na isa ding may issue ng extortion at corruption. Kaya ang gobyernong ito, ang lahat ng na-appoint nila, karamihan ng ina-appoint, ay may mga issue ng corruption. May mga issue. Yan ang gusto. May mga issue sa katiwalian, sa kademonyuhan. Yan ang gusto ni Lisa Marcos na i-appoint sa posisyon para madali siguro niyang ma-blackmail ang tao at matatakot. Ayan, magbibigay sa kanya lahat ng tuniladang perang hinayupak na gobyernong itong magnanakaw. Garapalan ang nakaw. The worst government under Marcos administration ang Pilipinas ngayon. The most corrupt country. Philippines is the most corrupt country under Marcos administration. Philippines is the worst economic freedom. Philippines is the worst airport, international airport. Tingnan nyo, ganito ang record ng Pilipinas under Marcos administration. Masaya ba kayo dyan? Kayong mga hinayupa kayo, mga tanga, mga bubo, mga gago, kayong mga bayarang, mga mukhang pirang, patay gutom na mga trolls ni Tambaloslos or mga ni Marcos o ni Lisa Butod, mga hinayupa kayo, sana mangyayari sa inyo ang hindi ninyo inaasahang mangyayari sa inyo. Mga gago kayo. Di kayo nag-iisip ng tama. Yung mga nagbabash dyan sa mga comments sa YouTube ko, mga hinayupak kayo, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, sana kakarmahin kayo at darating ang hagupit na mangyayari sa pamilya ninyo, sa pagkatanga-tangahan ninyo at sa pagkapatay gutom ninyo, mga gago kayo. Yan ang sasabihin ko sa inyong mga patay gutom na nagko-comments dyan.